Hello! Welcome sa Engineered Math Channel. Ang topic natin is for differential calculus, which is evaluating two-sided limits part 3. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para may idea na kayo sa mga isa-solve natin ngayong problems. So, tutuloy lang natin. Magsasolve lang tayo ng more problems. So, dun sa part 1 and 2, umabot na tayo sa problem number 30 ata yun. Okay, problem number 30. So, tuloy natin. Problem number 31 na tayo. Evaluate pa rin natin yung following limits ha. Limit of square root of x minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. So, ang first step is, try muna nating i-plug in yung ina-approach na value ni x, which is 1, dun sa mga x sa expression kung defined. If defined, meaning hindi 0 over 0 or indeterminate yung result, tatanggapin na natin as the value of the limit. Okay, pero check muna natin. So, substitute natin yung 1 sa mga x. So, square root of 1 minus 1 over 1 minus 1. So, square root of 1 is still 1 minus 1 over 1 minus 1. So, magiging 0 over 0, which is indeterminate. So, bawal ang indeterminate, di ba? Ima-manipulate natin ngayon etong expression. So, yung factoring, hindi yan mag-work kasi wala naman ng factored form itong numerator-denominator. So, since may radical tayo, square root, magra-rationalize tayo. So, ang gagawin lang natin is i-multiply natin both numerator and denominator by the conjugate nung expression na may radical. Yung numerator yun, di ba? Kasi may square root of x minus 1 sa numerator. So, ano yung conjugate ng square root of x minus 1? So, sa paghanap ng conjugate, kokopyahin niya lang yung first term, which is yung square root of x, and then gagawin yung opposite sign yung second term or additive inverse ng second term. So, dahil negative 1 yung second term, ang additive inverse niyan is opposite sign ng negative 1, positive 1. Yan. So, ito yung conjugate ng square root of x minus 1, square root of x plus 1. So, kakopy lang din natin to sa denominator. Yan. Tapos, i-multiply natin numerator times numerator over denominator times denominator. So, kapag nagmumultiply tayo ng conjugate of each other, ano lang yan, pwede nyong i-foil or yung special product na lang na difference of two squares. So, i-square mo lang yung first term, square root of x squared, and then minus, i-square mo yung second term na 1, 1 squared. Okay? Over, dito naman sa baba, i-multiply natin yung denominators pero hindi ko na siya i-foil. Pagtatabihin ko na lang kasi mamaya may makakancel tayo dyan for sure. Okay? So, isi-simplify natin ngayon. So, magiging limit ng square root of x squared. So, cancel na yung square root, x na lang siya. Minus 1 squared is 1 over x minus 1 times square root of x plus 1 as x approaches 1. So, makakancel natin ngayon si x minus 1, right? So, ang matitira is limit ng, so 1 na lang yung numerator, over sa denominator, natira na lang is square root of x plus 1. Then, limit as x approaches 1. Ngayon, pwede na nating i-plug in uli yung 1 sa x dito sa simplified form. Kasi, magiging defined na yan, di ba?
naalis na kasi yung factor na nagpa 0/0, na-cancel na natin. Kasi kapag pinlagin mo nga yung 1 dito sa x minus 1, 0. 0/0. So since na-eliminate na natin yung dalawang factor sa numerator and denominator, define na yan pag sinubstitute natin yung 1 sa x ulit. So bale magiging 1 over square root of 1 plus 1. 1 over square root of 1, 1 plus 1. So we have 1 over 1 plus 1 or 2. So the answer is 1/2. Okay, next. Problem number 32. Limit of square root of x plus 5 minus 2 over x plus 1 as x approaches negative 1. So, isa-substitute uli natin muna yung negative 1, yung ina-approach na value ng x sa mga x, and check natin kung hindi mag-i-indeterminate, 0/0. So, square root ng negative 1 plus 5 minus 2 over negative 1 plus 1. So, square root ng negative 1 plus 5 is 4. So, magiging 2 na yon. Square root ng 4 is 2 minus 2 over negative 1 plus 1. 2 minus 2, 0 over negative 1 plus 1, 0. Indeterminate. So, bawal yung indeterminate. I-manipulate natin. So, parang sa previous problem, mayroon tayong radical. Square root of x plus 5. Ira-rationalize natin siya. So, magmumultiply ulit tayo, both numerator and denominator, by the conjugate netong may radical expression, yung square root of x plus 5 minus 2. Paano hanapin ang conjugate? Diba, kokopyahin nyo lang yung first term, yung square root of x plus 5, and then kukuhain nyo yung opposite sign ng second term or additive inverse ng negative 2 bale positive 2. So, kopyahin nyo lang din to sa denominator, square root of x plus 5 plus 2. And then, imumultiply na natin. So, magiging limit ng, so kapag complex conjugate of each other, conjugate of each other, yung imumultiply natin, special product na lang yan, difference of two squares. So, square nyo yung first term, square root of x plus 5, squared. Then minus, square nyo yung second term, 2 square. Okay, over, etong denominator, i-multiply na lang natin pero hindi ko na siya i-expand or i-foil. Pagtabihin ko na lang kasi mamaya, for sure, may makakancel tayo dito. Then limit as x approaches negative 1. Okay, so isi-simplify natin ngayon. Bale, square root of x plus 5 squared. Cancel na yung square root. Matitira na lang is x plus 5. Then minus 2 square is 4. Over x plus 1 times the quantity square root of x plus 5 plus 2. Limit as x approaches negative 1. So, combining similar terms sa numerator, limit ng x plus 5 minus 4, 1, positive 1, over x plus 1 times the square root of x plus 5 plus 2. Limit as x approaches negative 1. So, makakancel na natin ngayon itong x plus 1, which is siya yung nagpa-indeterminate fact na expression, di ba? Kapag pinlog-in mo yung negative 1 sa x plus 1, 0/0. So, matitira na lang is, so 1 na lang tong numerator, 1 over, square root of x plus 5 plus 2. Then, limit as x approaches negative 1. Okay. And then, pwede nyo nang i-replug in. Replug in na natin yung negative 1 sa x. So, defined na yan kapag
sinubstitute natin ulit kasi inalis na natin yung nagpa-indeterminate. So, 1 over square root of negative 1 plus 5 plus 2. Simplifying 1 over, bale, square root ng negative 1 plus 5, positive 4 plus 2, over 1 over square root of 4 is 2 plus 2, 1 over 2 plus 2, 4. So, the answer is 1/4. Okay. Okay, next na tayo. Number 33 na tayo. Paano pag number 33, limit ng square root of h plus 2 minus square root of 2 over h as h approaches 0? Yan. So, try muna natin i-substitute yung 0 ina-approach na value nung h dito sa mga h sa expression kung hindi siya mag-i-indeterminate. So, bale, square root of 0 plus 2 minus square root of 2 over 0. So, square root of 0 plus 2 square root of 2 minus square root of 2 over 0 or 0 over 0. So, obviously, indeterminate. So, hindi pwedeng tanggapin as the value of the limit. Bale, i-rationalize natin. Kasi may mga square root uli eh. May radical. So, i-multiply lang natin both numerator and denominator. Ay, mali. Iba yung nakopy. Multiply lang natin both numerator and denominator by the conjugate nung may radical expression, yung numerator. So, ano yung conjugate ng square root of h plus 2 minus square root of 2? Copy nyo lang yung first term, square root of h plus 2, and then, kukuhain nyo yung opposite sign ng second term. So, dahil negative square root of 2 yung second term, opposite niya is positive square root of 2. Then, copy nyo lang din to sa denominator. Yan. So, i-multiply na ngayon natin numerator times numerator over denominator times denominator. So, kapag conjugate of each other ang minumultiply natin, special product na lang, i-difference of two squares nyo na lang siya. So, square nyo yung first term, yung square root of h plus 2 squared. Minus, square nyo yung second term, square root of 2 squared. Tapos sa baba, h times, eto, di ko na siya i-distribute. Pagtatabihin ko na lang kasi may makakancel tayo dyan mamaya for sure. As h approaches 0. So, i-square, bale, simplifying this na in-square natin yung square root, cancel na yon, bale, h plus 2 na lang, minus square root of 2 square, 2, over h times the square root of h plus 2 plus square root of 2 as h approaches 0. So, makakancel si 2 minus 2, 0. Matitira is limit of h over h times the square root of h plus 2 plus square root of 2, limit as h approaches 0. E di makakancel na natin si h, siya kasi yung nagpa-indeterminate. Kapag sinubstitute mo yung 0 sa h,
0 over 0. Diba? So, ang matitira na lang, so kinancel na natin yung h, bale, pareho na silang 1. So, ang numerator na lang natin is 1 over, ito, square root of h plus 2 plus square root of 2 as h approaches 0. Yan. Sigurado, pag sinubstitute uli natin yung h na 0 dito, defined na yan. Okay? So, meron tayong 1 over square root of 0 plus 2 plus square root of 2. Yan. So, one over square root of 2 na lang to plus square root of 2. And pag kinumbine natin, square root of 2 plus square root of 2 is 2. 2 square root of 2. Yan. So, meron tayong radical sa denominator, yung square root of 2. Pwede natin yan i-simplify. So, i-rationalize natin, saan natin i-multiply? Kailangan mawala kasi yung radical sa denominator, di ba? So, i-multiply ko square root of 2 over 2. Okay, para maging free na sa radical yung denominator. So, 1 times square root of 2, square root of 2, over 2 square root of 2 times square root of 2, bale 2 square root of 2 times 2, 4. And square root of 4 is 2. Or square root of 2 square kasi siya, di ba? Makakancel mo na yung square root with the square. So, 2 na lang. So, bale, square root of 2 over 2 times 2, 4. So, the answer is square root of 2 over 4. Okay, next. Number, na yun? 33. 34. Limit of the cube root of x minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. So, try muna natin uli, i-plug in yung 1 sa mga x kung hindi naman siya mag-i-indeterminate. So, cube root of 1 minus 1 over 1 minus 1. Cube root ng 1 is still 1 minus 1 over 1 minus 1. So, mag-0 over 0. Indeterminate. Bawal. So, isi-simplify natin or ima-manipulate natin. So, dahil meron tayong radical, cube root this time, hindi na square root cube root na siya. Na-rationalize natin. So, limit ng cube root of x minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. Paano naman hanapin yung conjugate ng kapag cube root of x minus 1? Hindi na yan parang kanina na copy nyo yung first term then additive inverse. So, pwede nating apply yung factoring technique. Yung difference of two cubes na x square minus y square is equal to x minus y times x square plus xy plus y squared. Kumbaga, ito yung habol natin. Ay, mali. Cube pala, sorry. Ang habol natin is, ito yung term na yan, kailangan maging difference of two cubes na lang tayo. So, kailangan may i-multiply tayong ganitong expression. Kasi, pwedeng isulat itong cube root of x as x raised to 1/3. Right? Tapos, itong minus 1, 1 cube. Or 1, sige, 1 na lang. So, ito na yung x natin. Ito na yung y natin. So, kapag hinanap natin yung conjugate niyan, ito yung gagamitin nating pattern. I-multiply natin sa square nung x, which is yung first term is x raised to 1/3.
So, x raised to 1/3 squared. Then plus the product of x and y, yung first and second. So, yung first term is x raised to 1/3 times second term 1, x raised to 1/3. Plus y squared. So, second term is 1. Square nyo yung 1, 1 squared or 1 pa rin. So, ito pala, pwede na natin gawing ano yan, x raised to 2/3, di ba? Kasi 1/3 times 2 power to power law of exponent, 2/3. So, ito yung alis ng radical sa numerator. Itong conjugate na yan. So, kakopy lang din natin to sa denominator. X raised to 2/3 plus x raised to 1/3 plus 1. So, bale, pag minultiply na natin numerator times numerator, ito na yung magiging ano yan, sagot dito. Special product na siya na magiging difference of 2 cubes. So, x raised to 1/3 cubed minus 1 cubed over, eto, pagtatabihin ko na lang tong dalawa, di ko na siya i-expand kasi may makakancel lang tayo mamaya. So, x minus 1 times x raised to 2/3 plus x raised to 1/3 plus 1. Limit as x approaches 1. Okay? So, kapag sinimplify natin, x raised to 1/3 cube, di ba, i-multiply niya yan? 1/3 times 3 power to power law, x to the first na lang, or x. Tapos minus 1 cube, 1 pa rin. Over x minus 1 times x raised to 2/3 plus x raised to 1/3 plus 1. As x approaches 1. So, makakancel na natin tong x minus 1. Siya yung nagpa-indeterminate, di ba? Pag pinlagin mo yung 1 sa x, 1 minus 1, 0 over 1 minus 1, 0. So, bale, magiging matitira. So, 1 na lang tong numerator. 1 over x raised to 2/3 plus x raised to 1/3 plus 1. Then, limit as x approaches 1. So, pwede nyo nang isubstitute uli yung 1 sa mga x. Defined na yan. 1 over 1 raised to 2/3 plus 1 raised to 1/3 plus 1. 1 over, so 1 raised to 2/3. Kapag yung base nyo is 1, kahit saan nyo yung erase na exponent, 1 pa rin yan. Okay? 1 plus 1 plus 1. So, 1 over 1 plus 1 plus 1, 3. So, the answer is 1/3. Okay? Number, ano na tayo? 35. For number 35, limit of 2x squared minus x minus 3 over x cubed plus 2x squared plus 6x plus 5. Then, limit as x approaches negative 1. Ay. Delete. Okay. So, first step, try nating i-substitute muna yung negative 1 dun sa mga x kung hindi naman mag-i-indeterminate 0 over 0. So, 2 times negative 1 squared minus negative 1 minus 3 over negative 1 cubed plus 2 times negative 1 squared plus 6 times negative 1 plus 5. So, 2 times negative 1 squared, di ba, positive 1.
negative 1 times negative 1, positive 1, minus 3 over negative 1 cube, negative 1, di ba? Plus 2 times negative 1 squared, positive 1. Plus 6 times negative 1, negative 6 plus 5. So 2 times 1 is 2, plus 1 minus 3 over negative 1 plus 2 times 1, 2 minus 6 plus 5. So 2 plus 1, 3 minus 3, 0. Over negative 1 plus 2 minus 6 plus 5. Diba? 2 plus 5 is 7. And then negative 1 minus 6, negative 7. So makakancel nyo na. 7 minus 7, 0. So indeterminate, bawal. So, pwede nating i-simplify. Ngayon, ang given na lang sa atin is mga polynomial. Wala nang mga radical. So, ifa-factor na lang natin. Okay? Hindi rationalization. So, sa numerator, ang factored niyan ay quadratic trinomial. So, dalawang linear binomial factors, di ba? So, isip kayo ng factors ng 2x squared. Isang pair lang naman yon, 2x and x. Wala nang iba, di ba? Tapos, dahil limit as x approaches negative 1 tayo, ito shortcut na lang. So, para magkaroon ka ng zero na term sa numerator, pag pinlagin mo sa negative 1, dapat meron kang anong factor? X plus 1. Kasi negative 1 plus 1, 0. Ito yung magpapa-indeterminate, yung x plus 1. Tapos, para mahanap mo na yung second term, dito is, di-divide mo yung constant negative 3 by 1, negative 3. Okay? So, ganun ginagawa ko. Or, pwede rin naman the usual factoring technique. Tapos, pag chinek nyo to, dapat yung product nito, negative 3 times x, negative 3x, times itong dalawa, 2x product, 2x times 1, 2x. Pag inad nyo, negative 3x plus 2x, negative x. Dapat same siya sa middle term. Tama, diba? Negative x. So, okay itong factored form natin. Sa baba naman, denominator. So, sa denominator, paano naman kapag cubic? Ayan, hindi na quadratic. Madali lang pag quadratic eh. Pag cubic, so ang expect natin is pwede siyang isang linear factor times quadratic factor. 'Di ba? So, expect natin pwedeng quadratic tsaka linear. So, automatic, para magka 0 over 0 tayo, so sa numerator may x plus 1. Dapat sa denominator may x plus 1 din, para mag 0 over 0. Pag pinlagin mo yung negative 1 dito sa x, negative 1 plus 1, 0. Ibig sabihin, expected talaga natin na dapat may x plus 1 na factor sa denominator. Yun yung magpapa-indeterminate na ika-cancel natin mamaya. Paano hanapin yung quadratic? So, pwede nyong i-apply yung synthetic division. Pwede nyong ilong division na lang tong x cube plus 2x squared plus 6x plus 5 by x plus 1 or is-synthetic division natin. So, paano yung synthetic division? Yung mga coefficients lang ang kukuhain nyo tsaka yung constant. So, sa x in decreasing power of x so sa coefficient ng x cube 1, coefficient ng x squared 2, coefficient ng 6x is 6, and then yung constant is 5. Tapos maglalagay lang kayo ng number dito. Ano yung lalagay yung number? Etong x plus 1, equate nyo sa 0, then transpose si positive 1, transpose si positive 1 sa kanan, negative 1. So, ang ilalagay nyo dito is negative 1. So, paano mag-synthetic division? Bababa nyo lang muna yung unang constant na 1,
And then, 1 times negative 1 multiply negative 1. Ia-add nyo. 2 plus negative 1, positive 1. Then, ulit-uli, multiply nyo naman 1 times negative 1, negative 1. Tapos, add 6 plus negative 1, positive 5. Multiply uli, 5 times negative 1, negative 5. Add 5 plus negative 5, 0. Yan. So, palatandaan nyo na talagang factor itong x plus 1 netong cubic polynomial, is kapag yung huling number dito is 0. Remainder kasi yan, di ba? So, kapag remainder is 0, ibig sabihin, divisible yung polynomial na to sa x plus 1. Wala siyang remainder, 0. So, anong gamit nitong 115? Ito yung magiging coefficient ng quadratic trinomial. So, sisimulan nyo dito sa constant, x to the 0th power or constant term, then x to the first, then x squared. So, bale, ang factor natin is 1x squared. Ito yun na yung 1 na coefficient plus 1x plus 5. Pag x to the 0 kasi, constant lang yan, di ba? 1. So, 5. Or wag nyo nang ilagay itong mga coefficient na 1. Automatic na yan sa algebra. So, ito na yung factored natin. So, ito, ika-cancel ko na siya. Edi, magiging defined na yan kapag nire-plug in yung negative 1 sa mga x. Okay? So, ang matitira na lang is limit ng, sa numerator is 2x minus 3, over sa denominator is x squared plus x plus 5. So, sigurado na yan, kapag sinubstitute nyo uli yung negative 1 dito sa mga x, defined na yung limit. So, substitute na natin yung negative 1 uli sa mga x. So, 2 times negative 1 minus 3 over negative 1 squared plus negative 1 plus 5. So, 2 times negative 1 is negative 2 minus 3 over negative 1 squared positive 1 plus negative 1 or minus 1 na lang plus 5. So, negative 2 minus 3. Negative 5 over, ito 1 minus 1, 0. Patitira na lang is 5. E di negative 5 divided by 5, negative 1. So, the answer is negative 1. Okay, problem number 35. Okay, next. 36. Limit of x cubed minus x squared minus x plus 10 over x squared plus 3x plus 2 as x approaches negative 2. Yan, so try muna natin. First step, i-substitute muna natin yung negative 2 sa mga x kung hindi mag-i-indeterminate. So, negative 2 cubed minus negative 2 squared minus negative 2 plus 10 over negative 2 squared plus 3 times negative 2 plus 2. Simplify. Negative 2 cube ay negative 8. Negative of negative 2 quantity squared, positive 4. And then negative times negative 2, positive 2 plus 10 over negative 2 squared 4 plus 3 times negative 2, negative 6 plus 2. So, diba 2 plus 10 is 12, tapos negative 8 minus 4, negative 12.
Negative 12 plus 12, 0. Sa baba, 4 plus 2, 6, minus 6, 0. Indeterminate. So, isi-simplify natin. So, ano lang ulit tayo? Polynomial. Numerator and denominator, walang radical. E di mag-ano lang tayo, factor. So, dito muna sa denominator, mas madali i-factor si denominator quadratic. So, dalawang binomial factors na linear. Isip ng factors ng x squared, isa lang, x and x. So, dahil limit as x approaches negative 2 tayo, para magkaroon ka ng 0 sa denominator, anong expected mong isang factor? Halimbawa dito, dapat may x plus 2. Para pag pinlagin mo yung negative 2 plus 2, 0. Yan. So, ano yung magiging dito? Constant na second term nitong isang binomial factor. Di-divide mo lang yung constant na 2 by 2, positive 1. Or kahit yung normal factoring nga lang gawin nyo, diba? Isip na lang kayo ng factors ng 2, 1 and 2, na kapag inad mo is equal sa coefficient ng x na 3. Kasi 1 times 2, 2, tapos 1 plus 2, 3. Yan. So, sa numerator naman, so cubic tayo. Ibig sabihin, possible niyan is isang quadratic tsaka isang linear. So, dahil kailangan may magpapa-0 sa numerator. 'Di ba? Meron din dapat siyang x plus 2 na factor. Para pag pinlagin mo nga yung negative 2 sa x plus 2, 0. Yan, may 0 over 0 ka na. Which is ito yung kakancelin natin mamaya. So, paano mahanap tong quadratic? Divide nyo na lang. Pwede nyo divide long division ito, yung cubic by x plus 2 or synthetic division nyo. So, kokopyahin nyo lang yung mga coefficients saka constant in decreasing power of x. So, sa x cube 1, sa x squared negative 1, sa x negative 1, sa constant 10. Then, maglalagay kayo ng number dito sa upper right. Ano yung number na yon? Etong x plus 2, equate nyo sa 0, then solve for x. Bale, x is negative 2. So, negative 2 lalagay nyo yan. So, paano yung synthetic division? Bring down nyo muna yung first number na 1. Multiply 1 times negative 2, add. Negative 1 plus negative 2, negative 3. Multiply ulit, paulit-ulit na ulit. Negative 3 times negative 2, positive 6. Add. Negative 1 plus 6 is positive 5. Then, multiply ulit. 5 times negative 2, negative 10. Then, add. 10 plus negative 10, 0. Ayun, kapag nag-0 yung huling constant dito, palatandaan nyo na talagang factor talaga ni x plus 2, factor talaga ng cubic polynomial natin yung x plus 2 kasi exactly divisible tong polynomial by x plus 2 kasi walang remainder 0. And so ano yung gamit neto? Yan yung magiging coefficient nung quadratic. Dito, quadratic factor. So magsisimula ka sa dulo yung constant term or x to the 0th, tapos x to the first, and then x squared. Ito yung mga coefficient nila. So we have 1x squared minus 3x plus 5 na lang. Yung x to the 0, constant lang yan, 1. So ibig sabihin, ang quadratic factor is, kahit wag na nating isulat yung 1 dito, x squared minus 3x plus 5. Yan. So, ika-cancel ko na ngayon tong x plus 2. So, ang matitira na lang is
limit ng sa numerator x squared minus 3x plus 5. Sa denominator is x plus 1. Limit as x approaches negative 2. Kapag sinubstitute na natin yung negative 2 dito sa mga x, sigurado defined na yan. Kasi kinancel na natin tong x plus 2. Yung nagpa-indeterminate. So, substitute natin yung mga negative 2 sa x. So, negative 2 squared minus 3 times negative 2 plus 5 over negative 2 plus 1. So, negative 2 square is positive 4. Negative 3 times negative 2, positive 6 plus 5 over negative 2 plus 1, negative 1. So, 4 plus 6, 10 plus 5, 15 over negative 1, which is negative 15. Yan. So, the answer is negative 15. Ayun, so nakasolve din tayo ng 36 problems, no? Yan, so this is for the topic na evaluating two-sided limits. Okay? So, tuloy na lang natin. Proceed na tayo siguro next lesson. Tapos na tayo dito sa evaluating two-sided limits. Try natin next time, one-sided limits naman. Okay, next lesson na tayo. So, ililink ko na lang sa description yung mga past live video tutorials natin. Tapos, yung pinaka-playlist na lang din sa differential calculus. Para mapanood nyo lahat ng mga videos ko simula sa unang lesson hanggang sa last lesson for DIFCAL. Para meron na kayong reference video tutorials para sa buong subject nyo na differential calculus. So, i-binge watch nyo lang, panoorin nyo pag gusto nyo mag-review or mag-advance study. Yan. So, good luck sa mga nagtitake ng differential calculus. Kayang-kaya nyo yan. Practice lang mabuti. Yan. Subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math, and hit the notification bell para manonotify kayo pag may video tutorials tayo ulit. Okay? Sige. Thank you for watching. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye.